God is good? And all the time? God is so good. So, sabihin mo sa katabi mo, kapatid? You are blessed. And a highly favored. Kapatid? You are blessed. And a highly favored. Palakpakan. Hallelujah. Blessed and a highly favored. So, Happy New Year ulit. Sa January 10. Ngayon po, si Kuya Jatro, bago ako simula, tinatawagan ko ito sa music ministry na pupunta dito. Sila po kayo sa tumbling. So, para nakanta po sila bago kayo magsimula. Blessed and highly favored. Napakabuti ng Diyos. Ingat po ba? Sino sa inyo dito na kung saan dumalas sa mga hamon sa buhay, January pa lang? Amen. Pero buhay ka pa. Tama po ba? Ibig sabihin, kahit may problema, kahit mayroon ka dinanas sa mga pagsubok sa buhay, isang parang kaya buhay ka ngayon dahil kasama mo din. Kaya, glory to God. Tawagan ko po ang mga youth.
God is good? And all the time? God is good. So malakas ang palakpak para sa Panginoon. Hallelujah. Kaya sa Panginoon ka, we give you praise and give you glory. Napakabuti niyo po Panginoon sa amin. Wala kang katulad, wala kang kakantay Panginoon. Ikaw ang hari ng hari, Diyos ng mga Diyos. Ikaw ang makapangyarihan sa lahat ng lugar. Sa iyo nagmumula lahat ng bagay Panginoon God. Kaya sa oras ito Panginoon, kami po iyong pangunahan. Mangusap ko sa bawat isa sa mga salita mo namin pag-aaralan o pag-usapan Panginoon, pag-gulay-gulayan, dalangin namin, nabigyan niyo po kami ng kaunawaan God. At isilin niyo po ito sa aming pusang isipan upang magawa namin at palakaran namin iyong kalugan. Salamat po ito mga aming dalangin sa ngalan ng Ama ng Espiritu Santo sa pangalan ng Jesus. Amen. Amen. Ngayon po mga kapatid, dumanas na ba kayo minsan na may kaaway? May kaaway ba kayo minsan? Nakikita na ba kayo na pag yung meron kayo kaaway, anong naramdaman nyo? Galing. Nag-aaway ba? Pag may nag-aaway, pantay ba agad? Pag may nag-aaway, may talo talaga, no? May talo at panalo. Ganon din sa gera. Dalawang bansa na nag-aaway. May talo, may panalo. Sa Biblia mayroon din. May talo at panalo. So, figurative war between Jerusalem and Babylon. Ang hinaga ng gera, Jerusalem at Babylon. So, ano yung Jerusalem? Ang Jerusalem o Israel, doon nakatira ang mga chosen people. Tama po ba? Ang Babylon, yun ang kalaban ng ano? Kalaban siya ng Israel. So, mas may physical na Jerusalem o Israel, may spiritual na Israel. Tama po ba? So, figurative war between Jerusalem and Babylon. So, basahin pa natin. The meaning of the parable. Ang Jerusalem, ano siya? Church that chosen people. Bakit? Kasi dito yung mga pinili ng Diyos. Diba po ba? Ito yung mga tao na pinili ng Diyos. Babylon, Church of the Gentile people. Kaya nilagay ng demons kasi kabilang sila ng mga kulto ng mga sumasamba sila saan? Sa mga images o anong sa mga bagay. Na kung saan ito ay naglalayo sa kalooban ng Panginoon. Ang wars, ang gera, spiritual warfare or doctrine. Ang pag-usapan natin mga spiritual na bagay, tama po ba? From physical to spiritual and fulfillment. So, pag sinasabing war, nakikita ba yung gera? Amen po ba? May mga bagong gera ng Israel at Gaza. Grabe, dami namatay at dami nasisira. Ang gera ng Russia at ano yun? Yung katabi niya na bansa? Ukraine. So grabe nasisira. Pero alam niyo po ba, may gerang spiritual din? At sinasabi niya na spiritual war of doctrine. Bakit? Nanonood ba kayo sa TV? Ano ang lagi doon nagdidibate? Sa TV. Nagpapagalingan sila ng kanilang turo. Tama po ba? So, gera ng doctrine ng pagalingan. Sabi nila, kami ang tama, o lahat sila may mga tama. Sa explanation ng parable, figurative Jerusalem, ano yan? Church of the chosen people. Ang verse natin, pakibata. Everything go. When you see Jerusalem being surrounded by
Ako sa Tagalog, basahin, ready, go. Okay mga kapatid, ang sabi dito, kapag nakita ninyo na papaligiran ng ano yan, mga hukbo ang Jerusalem. Ano yung hukbo? Sundalo o soldiers. Tama po ba? May soldier ng physical, may soldiers ng spiritual. Pero itong ano na to, itong verse na yan, ito ay prophecy para sa pagdating ng Panginoon. Pag sinasabing prophecy, hindi siya literal na talaga na gera. Di ba tayo ay sundalo ni Cristo? Tama po ba? Ano yung mga bata man upang tanggapin kawal o mga sinakaalala dito yung mga bata noon? O mga bayo man, ako'y kawal ni Jesus, Amen. Sino nakaalala ni Jara? Ay, sila nakaalala. So, kapag napakapaligiran ng mga sundalo, ibig sabihin, minsan kasi, ano ang nangyari sa US? Halimbawa, US. Yung dati sila yung napaka-missionary civilization, tama po ba? Napakagaling nila saan? Sa pangangaral ng salita ng Diyos, dumating sa punto na nakalimutan na nila ang simbahan. Nakalimutan na nila ang paglingkod sa Diyos dahil meron na sila lahat. So ano nangyari? Unti-unti na silang nasisira ng kanilang ekonomiya. At yung nakaraan, yung sabi ko yung godless na lugar, nasunod. Bakit? Ano nangyari doon? Ang judgment ng Diyos, minsan judgment by fire. Tama po ba? Kaya mga kapatid, sa US, may birang spiritual. Ano natalo? Natalo yung US. Tama po ba? Sino nanalo? Yung kaaway. Kasi kahit Biblia, salita ng Diyos, ayaw pag-uusapan sa school. Tama po ba? Kaya mga school doon, minsan, may mga bata na mamamaril. Dati ang school ay doon, pinag-aralan sa salita ng Diyos. Pero ngayon, wala na. At bilang isang pastora, nakaka-uwi lang galing sa US. Ito yung nangyayari. Dati sila, marami sila mga bata na sisimba doon. May mga magulang din. Ngayon, dumating sa punto, na 70 years old na siya. Yung naging 70 years old na siya, tandaan ng mga bata, mga nanay. Yung naging 70 years old na sila, ang laman ng kanilang simbahan, 3-5. Bakit? Kasi yung sila yung mga bata noon na tumanda na. Hindi naturoan yung mga bata na magpupunta sa simbahan. So ano nangyari sa simbahan? Walang tao. Tama ba yun? Talo sila sa gera sa spiritual. Kaya mga kabataan, mga nanay, ipag-pray natin at kung ating Christianity, ng ating paglilingkod, hindi na puputo. Tama po ba? Maglilingkod ka, pag ikaw mag-aasawa, magkaanak, maglilingkod din. Amin po ba? Ganun dapat. Walang tigil ng paglilingkod. Huwag natin gayahin yung iba na kung saan, hanggang simula lamang ano nangyari? Pag tumanda, kung walang mga bata dito, pagtanda natin lahat, walang laman na ang simbahan. Nakakalungkot. Kaya ang sabi dito, pag yun ang mangyari, ano ba? Ang sabi? Tumakas papuntang kabundukan. Pag ang lugar na wala na ang Kristo, wala na si Jesus sa isang lugar, ano gagawin ng tao dapat? Umalis ka doon. Pag isang lugar na kung saan hindi kumikilos doon ng Diyos, wala doon na salita ng Panginoon, dapat wala ka na. Tama po ba? Pero kapatid, dito, pag naramdaman mo ang presensya ng Diyos dito, huwag ka nang aalis dito. Tama po ba? Hanggat maaari, magdala pa tayo ng mga bisita para maligtas din sila. So yan ang nangyayari. Pag napaligiran ng mga sundalo, mga leader na kung saan mga malinturo, ano nangyari? Saan pupunta?
maghanap kayo ng isang simbahan na kung saan doon kayo mag-fit, doon kayo lalago. Ang figurative na mountain ay isang simbahan. Tama po ba? Isang simbahan na sumusunod sa Panginoon. Dahil ang mountain sa loob ng Biblia, ang literal na mountain, ano meron sa mountain? Merong tubig. Tama po ba? May bukal. Merong puno. May ibon, may hayop, may bato, may lupa. Ganun din tayo figurative. May tao, may puno, kayo yun. May tubig rin tubig, salita ng Diyos. Tama po ba? At yung ibon, may spirits. May isda. Tao din. Figurative Jerusalem, Church of the Chosen People. Tandaan mo natin, sa parables, minsan, ang bayan, di ba? Ang Diyos ay gumagamit ng sari-saring, di ba? Paleo, persons, persons, ano, na ginagamit ng Diyos? Persons, animals, location, ito, locations, Jerusalem, events, and objects. Halimbawa sa Revelation chapter 8, ano nangyari? Sa Revelation chapter 8, may nangyari dyan, yung dalawang witnesses na namatay. Saan? Sa Great City. Ang tinatawag doon, spiritual meaning, ang sabi ng Sodom, Egypt, and Golgotha. Basahin ko natin, pakibasa, Libigo. So, meron siyang ibig sabihin. Yung dalawang witnesses, namatay siya saan? Pinatay doon sa figuratively good, tinawag na Sodom. Ano meron sa Sodom at Gomorra? Yun yung mga tao na lugar na kung saan napakamakasalanan. Tama po ba? Ano yung Egypt? Doon natin pagbattle si Aaron at si Moses para yung mga tao, mga chosen people, maalis sa Egypt. Tama po ba? Ano yung Lord was crucified? Saan ang lugar yun? Golgotha. So, meron siya mga meaning. Kaya sa Biblia, yung tinatawag Jerusalem, chosen people. Babylon, na kung saan lugar siya na gawain siya ng mga Gentiles o doon mga kulto na gawain. Sa Jeremiah chapter 3 verse 17, natin basahin, nasabi diyan, tinatawag ang Jerusalem na the throne of the Lord. Doon ang trono ng Panginoon. Sa Zechariah naman chapter 8 verse 3, tinatawag din ang Jerusalem na city of truth. Tama po ba? Noong unang panahon, ang Jerusalem, doon bumaba ang Panginoon. Tama po ba? At sinasabi din siya, lugar ng katotohanan. Tama po ba? Dahil doon si Jesus pinanganak. So God's kingdom of the chosen people are figuratively described in physical places. So, sa Revelation chapter 17 verse 5, basahin po natin. Dumating ang oras, ano nangyari doon sa Jerusalem? Ang Jerusalem pa ngayon ay ano pa rin ba? Ay active pa rin sila sa pagsunod sa Panginoon? Yes or no? Ano nangyari sa Jerusalem? Kunti na lang doon ang naging Kristiyano talaga. Bakit? Sa Israel. Halos Muslim na. Tama po ba? Halos Roman. At mga Orthodox. Ang mga humahawak doon ng mga malalaking simbahan, mga Orthodox. So, iilan na lang. So, ano nangyari sa kanila? Ano nangyari sa kanila? Natatalo sila. Tama po ba? Malakas si Pope doon. John Paul.
Kaya nangyari, the title was written on their forehead. Dahil sumusunod sila saan? Sa balinturo na ano nangyari? Ano nakasulat sa kanyang noo? Mystery Babylon, the great, the mother of prostitutes, and of the abomination of the earth. Sa Tagalog, basahin. Sila natin. Ano ang nakasulat sa ating mga ngayon? Ang silyo natin ay salita ng Diyos. Tama po ba? Pero sa kanila na hindi sumusunod, ano nakasulat sa kanila? Silyo ni Satan. Tama po ba? Salita ni Satan. Mga lies yun. Pag sinabing Babylon, home of demons. So doctrine of demons yan. Kaya tandaan natin mga kapatid, ang mundo natin pasama ng pasama, dapat tayo pabuti ng pabuti. Amen po ba? Kung sila ay gumagawa ng mali, huwag mong gayahin. Kahit ikaw na lang ang nag-isang gumagawa ng tama. Kasi lahat ng kanilang ginagawa, may kabayaran yan. Lahat, kung anong tinatanim, may aaningin. Ganun yun. Hindi papalagpasin ng Diyos yan. Kung lahat ng nangalait sa'yo, lahat ng inuutakan ka, lahat ng gumagawa ng mali sa'yo, pagdating ng oras, ang magbabayad sila sa Panginoon. Tama po ba? Kaya ano nangyari doon sa Israel, doon sa galing sa Egypt? Pinaparusahan yung Egypt. Di po ba? Ang Diyos hindi tulog. Hindi siya natutulog. So ano nakasulat? Meron siyang babae doon. Kung saan mayroong mga may kasamang beast, kumahayop. So ito nangyari sa physical, nangyari sa isang simbahan, dating tama, ngayon ay nangyari na napasukan sila ng mga tao na dalang malituro. Ano nangyari? Nasira ang kanilang doktrina. So anong tawag sa kulang sa kaunawan? Hayop. Tama po ba? Ang tao na kulang sa kaunawan sa salita ng Diyos, hayop. Si Satan ay hayop. Tama po ba? Hayop yung tinatawag siyang ahas. Tinatawag siyang dragon o serpent. So ang babae dyan na kung saan sits in many waters, mother of prostitute, mga nagtuturo yan. Hindi literal na babae yan. Tama mo ba? Hindi siya literal. Kasi revelation yan. Ibig sabihin mga nagtuturo na kung saan ang babae sa physical na paklaan niyo, ang babae na nanganak. Tama? Na bata, mga pataan ko sa mga nanay. Kayo ba'y nanganak? Yes, nanganak ang babae. Sino nagbibigay ng seed? Ang lalaki. Ganun din. Sa spiritual na nakaanuan, lahat tayo ay babae sa harapan ng Panginoon. Ganun din, ang masakap ni Satan, sila din ay bride ni Satan. So sino nagbibigay ng sa atin? Sino nagbibigay ng seed? Sino ng Diyos? Ang Diyos mismo. At pag sinishare natin ito sa tao, ano nangyari sa tao? Maliligtas, mabubuhay again. Tama po ba? Ito nangyari noong unang panahon. The characteristic of the Gentile kingdom that destroyed the kingdom of the chosen nation in Jerusalem. Noong unang panahon, yung nagkasala si Solomon, si King Solomon, dahil lumabag siya sa utos ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, pag sinusunod mo ako, iingatan kita, sasamahan kita at ibiglas kita. Noong una sumunod si Solomon, tama po ba? Pero ano nangyari? Dumating sa punto na nag-aasawa siya ng mga hindi Kristiyano. Kasi ang gusto ng Diyos, ang asawahin lamang niya ay mga Kristiyano. Tama? Mga kalahi, pero nag-asawa sila ng... Ilan ang asawa ni Solomon? Huwag yung gayahin? 700. Plus 300 na kabit. So ilan yun? 1,000. At ang bawat isa noon, mayroong mga sinasamba na Diyos-Diyosan. Ang sabi ng Diyos, pag sinusunod, spiritual warfare. Pag sumunod,
Safety, pag hindi, ano nangyari? Sumpa o palo. So ano nangyari kay Solomon? Itong Israel, ano nangyari? Nahati. North and South. North Israel and South Judah. Dating namumuna siya sa 12, isa lang, ang ano nangyari? Isa na lang. Di ba nakakalungkot? Mga kapatid, magpatuloy ka sa Panginoon. Tingnan mo mga tao, pag binibless na, ano nangyari? Wala na. Dapat pag binibless tayo, o kung ano nangyari sa buhay mo, dapat kang laging magpapatuloy, huwag kang titigil. Once na tumigil ka, kinuha mo na yung glory, nakita mo na yun sa Facebook? Ano nangyari doon yung nag-graduate pa siya o yung nakuha siya ng award? Sino pinasasalamatan niya? Ang demonyo. Di ba? Ang demonyo pinasasalamatan nila. Yumaman sila saan? Sa mamagitan ng hindi nila alam kung sino ang may-ari ng lumikha ng langit at lupa. Mga kapatid, pagdating ng oras, maging magbablapag, tumigil ka sa paglingkod sa Panginoon, mabubulag kayo, spiritually, ano mangyari? Wala na. Yes, aasenso, yayaman, spirit niyo, wala. Wala na. Mas maganda, enjoy ka sa lupa, nag-enjoy ka rin sa langit. So, Babylon, the church of the Gentiles. Tingnan natin. Revelation chapter 8 and verse 2. Pasa. Sa Tagalog, did it go? Ang kaaway ba ay malaging manalo? Ang kaaway ba malaging panalo? Natatalo yan. Tama ko ba? Akala nung demonyo, nung napako si Jesus sa krus, panalo na siya. Yun pala ay naging victorious Jesus. Tama? So ang Babylon, na kung saan laging ginagera ang Israel, pagdating ng oras, sa second coming sila ay matatalo. Tama po ba? Noong unang panahon, binibihan nila ang Israel for 70 years. Kasi bakit nabihan ang Israel? Dahil sila ay natalo Israel, sila ay umalis sa Panginoon. Kung kanino-kanino sumusunod at sumasamba. Mga kapatid, may physical Israel ngayon. Sino? Mga Kristiyano. Tama po ba? Chosen people. Tayong physical and spiritual Israel. Tama po ba? Sa panahon na yun, spiritual Israel tayo. Tama po ba? Bakit? Anak kani ng Diyos. Tayo rin kabilang saan? Sa lahi ni Abraham. Ang topic natin sa iyo sa spiritual na kung saan na sabi ng Father of many nations, parang lahi tayo ni Abraham. Tama po ba? Laging may gera spiritual. Tandaan itong verse na ito, na kailanman pag sumusunod ka sa Panginoon, kung ano ang kalaban natin, na ang demonyo bagsak yan sa harapan natin. Psalm 91, sabi sa Psalm 91, 10,000 ang mabagsak sa iyong kaliwa, sa kanan, ito ba? Tapos pupunta sila sa iyo, sa isang direction, sila ay lalaya, sila ay tatakbo ng ilang direction, 7 direction. Mga kapatid, ang gera ng doktrina
napapagalingan ng mga gawain, hanggang ngayon nangyayari pa rin. Amen po ba? Amen po ba? Minsan mga tao din, nasubukan niyo ba may nakikipag-debate sa inyo? One of doctors din yun. Subukan mo matalo mo ang Iglesia ni Cristo sa debate, patay ka. Patay ka talaga. Ano nangyari kay Soriano? Nagtatago. Patay na, yung noon nagtatago siya. Matindi. Kung may physical na gera na dalawang kingdom, dalawang bansa, mayroon din spiritual na gera na dalawang kingdom, kingdom of God at kingdom of the devil. So tayo na belong sa the kingdom of God, ano mangyari sa atin? Manatili tayo din sa kingdom of God. Amen po ba? Sabihin mo sa katabi mo, kapatid, manatili ka sa tama. Kung ano ang tama, yun ang gagawin mo. Pag hindi mo gagawin ang tama, tatamaan ka ng Diyos. Ano sabi mo? Tama. May tama ka talaga. So, lagi may gera. Sa bahay pa may gera? Yes. Yes. Lalo na tatay gera. Pag hindi mo mahugasan ang plato, ano po? So, iba naman yung gera sa bahay. Minsan ang away pamilya, lalo nagmamahalan din. Kasi kung wala namang hindi nabubuo pagmamahalan kung wala huwag naman mag-itakan, huwag naman mag-saksara, iba na yun. Ganito din sa simbahan. Kaya lagi kayo manalangin na, lagi manalangin talaga. Kasi minsan, ang simbahan talaga, kagaya ng Israel, pinasok din sila ng mga nagkukunwari. Sabi ng Panginoon, mag-ingat ka sa mga tao na kung saan ang suot ay, ano yun? Ang suot ay tupa, pero ang loob naman niya ay puso. O yung mga manglalaba. Kaya po, lagi kung manalangin kayo, kung nag-pray kayo, lagi isama mo sa panalangin ng ating simbahan. Amin po ba? Isama mo sa panalangin ang mga kapatiran dito. Sa Church of the Digital Demos. Ito yung nangyayari. Sa spiritual realm, God and Satan. Laging nag-aawayan. Pero laging panalo ang Diyos. Tama po ba? Pero ang Diyos ay Spirit. Tama po ba? So, gagamit siya ng, anong gagamit siya ng? Tao. Gagamitin ka. Ikaw yun. Tama? Na kung saan, mag-lead the way saan? Na maging sundalo ni Kristo, maging sundalo ng Diyos, para talunin ang mga maling turo. Paano ba natin talunin ang mga maling turo? Ipakita mo na Kristiyano ka. Hindi kailangan sabihin mo, kami ang tama. Kung sabihin na kami din ang tama, ano mayroon sa inyo doon? Mag-away kayo. So, itaw na, may gira na silent lang, di ba? May silent mo ba? Pag umutot kayo, silent mo. Silent mo doon. Pero, nagagalo lang, pero walang kumaamin. Silent mo. Maging wise side ng Kristiyano. Puno ng salita? Tama mo ba? Wise ng Kristiyano, puno ng salita ng Diyos? Pero nakikita sa buhay. Amen. Kung makapag-debate ka, hindi maganda magpag-debate. Sabi ni Pablo kay Timoteo, walang saysay. So saan natin ipakita? Sa ating salita at gawa ang pagiging Kristiyano natin. So ang gera naman, the word of doctrines, sa Matthew 24 verse 6 to 8, pag-ibasa, did you go? You will hear of wars and rumors of wars. But see ye that the Lord hath done. Such things must happen, but then is the will come. Nation will rise against nation,
war. Dahil prophecy yan ay may physical na gera, tama po ba? Pero ang Matthew, sa second coming ni Jesus, doktrina talaga ang magigera, naglalaban. Kung sino magaling. Kaya nakatakot yung one world government natin. Kung sino ang magaling, siya yung mamuno. Ipag-pray nyo na kung saan ang mamuno ay tama. Kasi kung hindi, patay lahat yan. Patay lahat tayo. May wars and rumors of wars. See to it that you are not alarmed. Kasi may gera naman talaga. Ang gera na physical, sa time pa nila noon, nung unang Testament, di po ba? Ang bigera na spiritual, ganun din. Noon pa nagsisimula yan, hanggang ngayon may gera pa rin. Pag nananalangin ka, may gera na nangyari sa spiritual. Tama po ba? Pag pinag-pray na tao, nasa harap ka ng Diyos, yung anghel na pinag-pray mo, yung anghel na sinabi mo, Panginoon, tulungan mo siya, paglingin mo siya, pupunta yun sa tao para ikasama yung tao. Ang Diyos, pupunta ang Diyos doon para i-bless yung tao na pinag-pray mo. Minsan, aharangin ng tao yan. Tama po ba? Kaya, pag nag-pray ka talaga taintim na panalangin. Tama po ba? Kahit anong pulmo mo manalangin, basta nanalangin ka. Tama po ba? Nakaupo, nakahiga, o nakabitin sa bubong, huwag lang gano'n. Kung anong itsura mo, kung anong pulmo mo manalangin, gawin mo. 30 kilos ang Diyos doon. Wala sa forma yan. Tama po ba? Laging may gera. Kaya lang sabi ng Diyos, lagi kang manalangin. Bakit? Kasi ang kaaway, laging nandyan para sirain ka. So yan yung worst. Gera ng Jerusalem at Babylon. Gera ng Kristiyano at hindi Kristiyano. Pag-aaway ng hindi Kristiyano at Kristiyano at hindi Kristiyano. Pag-aaway ng simbahan ng Kristiyano at hindi simbahan ng Kristiyano. Lahat sila ay nagpaproklem ng tama. Pero para sa akin, ipakita natin ang ating Kristiyano sa salita at sa gawa. Amen po ba? Hayaan natin ang spiritual na battle ang Diyos ang gagawa. Tama! Pag nagparehas ka ba ng demonyo, bugbugin mo yung tao. Paano lumayas yung demonyo? Maraming beses na nagpalayas ang demonyo. Pero, yung una parang ginagano, parang ano ka talaga pag nagpalayas ang demonyo na possess. Parang sasakalin na spirito. Meron kami nagpalayas ng mga nakaraan. Grabe. Gumagano talaga siya yung sa ano. Yung likod niya, patalikod siya papunta ng palaya sa amin. Lumayas din. Anong ginagawa? Pinag-pray nila. Ang ginagawa ko, may dalawang gitara. Kinatahan ko, in the name of Jesus, in the name of Jesus, we have the victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, Satan will have to pray. Relayas. Habang kinakantahan, may nanalangin, lumayas yung nasapian. So kung bubugin mo nasapian, hindi lalayas yun. The spiritual warfare ay ano yun? Siyempre, lulod sa Panginoon. Characteristic, ano yan? Characteristic between two nations. The results of the war determines the victor and the defeated. May talo at may panalo. Pero kung nasa Panginoon ka, lagi yung panalo. So yun ang nangyari. May labanan lagi. Kahit kayo minsan, tama po ba? Ang utak nyo, yan ang battlefield. Tama po ba? Minsan naglalaban yung pag may gusto kang gawin. Naglalaban yung gusto mo at ayaw mo. Sa mga mahilig kumain, pag may masarap na pagkain, sabi ng dieta, ano yan? Parang gustong-gusto mo, pero sabi ng ano mo, ano sabi
sabi, naglalaban ang iyong isip. Pagkainin ko, tataba ako. Kaya kung hindi ko makainin, sayang, minsan lang to. Di ba? Blessing na to. Minsan naman sa paggawa naman ng mga bagay na gusto mong gawin, naglalaban ang utak mo. Naglalaban. At minsan nagawa mo yung mali. Tama po ba? Nakita niyo yung sa palabas, may anghel dito nagsasabi, may anghel sa kabila, may demonyo dito at may anghel sa kabila nagsasabi na gawin niya yan, isabi naman huwag mong gawin. Parang ganun din ang utak natin. Ang ating ulo. Kaya mga kapatid, kaya lagi ko sabi sa inyo na laging magbasa ng salita ng Diyos. Punuin niyo ang isip niyo ng salita ng Diyos para walang tuwang mag-aaway na makapasok yan. Amen. Patapakan natin ang Panginoon. So, figurative war, war doctrines, pagalingan, sa types of war of Jerusalem and Babylon, physical Jerusalem and Babylon, physical wars. Spiritual Jerusalem and Babylon is spiritual wars. Kung may physical na gera, may spiritual din na gera between good and evil. So, basa, ready, go. So, sa spiritual na gera, kasi dyan, sa Tagalog, isuot ninyo ang, ano yan? Buong kasuotang pangdigma na kaloob ng Diyos. O ba, kasabi dyan, mapaglabanan ninyo ang mga pakanalang dyablo. Sapagkat hindi tayo nagipaglaban saan? Sa mga tao, kundi sa mga pinuno ng mga makapangyarihan, sa mga tagapamahala ng kadiliman, o may ira sa salibutan ito, sa mga buo ng spiritual na kasamaan sa himpapawid. Ibig sabihin ito ay tumutukoy saan? Sa spiritual na gera. Kaya tayo laging handa dapat. So anong sagot sa 11? Isuot natin ano yun? Buong kasuotang pagdigma. Nakita na ba kayo ng mga knights? Yung mga mandirigma ng Old Testament? Mga mandirigma na may ano suot nila? Naka-helmet sila, tama ba? Tapos ang kanilang damit ay makapal. Hindi basta-basta pag pinapana o ini-espada, hindi basta-basta masugatan. Meron pa silang yung shield. Sige lang tayo dapat. Araw-araw dapat tinong ng ganyan. Araw-araw dapat dinidiktin mo sa buhay mo. Lord, sinusuot ko ang lahat ng armor. Lahat ng kasuotang pagdigma sa araw na ito. Sa aking magulang, sa aking nanay, sa aking tatay. At lagi mo rin sabihin, I am blessed and highly favored. Amin po ba? I-declare mo sa buhay mo. Diba ang kanta sa in Jesus' name? I will live, I will not die. Sabihin mo sa buhay mo, I speak life over my life. I speak life. Pag meron ka nakikita may sakit, I speak life. Ganun lagi. Kaya ang sagot dito sa 17, basahin. So ano ang bukod doon sa whole armor? Helmet of salvation and ano yun? Sword of the Spirit na siya? Which is the Word of God. Hallelujah. Mahalaga ba ang salita ng Diyos? Amen. Kapag wala ka niyan, kapag kulang ka niyan, talo tayo. Tama ko ba? Talo tayo. Kaya huwag kaligtaan na magbasa at humihingi ng kaunawaan sa Panginoon. Ang Biblia,
Nakikita niyo ba ito, mga kapatid? Ilang verses yan? Ilang chapters? Ang Old Testament, 929 chapters. Ang New, 260, total ay 1,889 chapters. 31,101 verses. Kung meron ka lang 5 o 10 promises ng Lord na tinatayuan, mangyayari sa buhay mo. 31,000. Magbasa ka ng magbasa at tayuan mo. Paghawakan mo ang promises ng Lord sa buhay mo. Gusto mo manalo sa gera spiritual? Gusto mo manalo sa gera spiritual na gera? Ano gagawin? Salita ng Diyos. Tayo tumayo. Hallelujah. Mga kapatid, minsan, sino sa inyo bahagya na lang magbasa ng salita ng Diyos? Sino sa inyo pag nagbasa ng salita ng Diyos, bahagya? Meron ba sa inyo na kung saan sa isang araw hindi mo lang makabasa ng salita ng Diyos? O meron isang linggo hindi kayo makapasa ng salita ng Diyos? Sa palagay niyo kaya, kung ikaw magulang, sa magulang dito, pag nagluluto ka ng pagkain, tapos ang anak mo hindi kumakain, ano ang pakiramdam ng magulang na nagluluto ka tapos ang anak mo hindi kumakain? Natutuwa ka ba? Hindi ka natutuwa. Tama po ba? Ganun din ang Panginoon. Nagbigay siya ng salita. Nandiyan ang Biblia. Kahit ang cellphone natin ay Biblia na. Tama po ba? Walang power yan kung dala-dala mo lang. Magkaka-power yan pag yan ang binabasa mo at maunawaan mo. Pagkain spiritual yan. Kung kain ka na tayo ng physical, hindi ka na kumakain ng spiritual, matay ka rin. Kaya, mga kapatid, kung meron man kayong gustong kainin, unahin mo ang pagkain spiritual. Tama po ba? Gusto mo maging victorious? Gusto mo lang yung panalo? Hindi ka naman nagbabasa? Hindi ka naman namin sa nagsisimba? Wala rin. Sayang. Kahit ano ang achievements mo pagdating ng oras, basahan niya sa Panginoon. So nakuha niyo mo ba? Nakuha niyo mo ba gaano kahalaga ang salita ng Diyos? Nakuha niyo mo ba gaano tayo manalo kasama natin ng Diyos? Pagkasama natin ng Diyos, panalo talaga tayo. Kaya sabi doon, greater we see that is in us than he that is in the world. Hindi tayo binigyan ng Diyos ng spirito ng pagkatalo. Hindi. Espiritu ng pagiging panalo. Tayo bukod mo na lang. Dakilang Diyos juga, nakikita niyo po Panginoon ang mga kapatid ko nandirito, mga bata, kabataan, nagtrabaho ko sa Panginoon, mga kananayan Panginoon, may tatay Panginoon, dalahan ko po Panginoon, na lagi niyo po kami bigyan ng kaunawaan Panginoon, kauhawan at kaunawaan Panginoon sa iyong mga sakit na ugali. Panginoon, lagi niyo po ipaalala sa amin na hindi lamang pagkain pisikal ang aming kakainin, bagkus Lord, pagkain spiritual din. Dahil sa pagkain spiritual, dito lalakas ang aming kalooban. Ang pagkain spiritual, pero salita mo, Panginoon, ito ay nagtutulog ng buhay na walang hanggan. Kaya Lord, lahat mo, Panginoon, sa mga kapatid ko dito, mula batang kabataan, at bawat isa ng ganito, Panginoon,
Lord God, na kami ay iyong laging paalalahanan na huwag kalitaan, basahin ang iyong mga salita, God. Upang sa bawat hawak ng buhay, bawat pagsubok, ay lagi niyo kami samahan, God. Sapagkat sabi niyo po, Panginoon, hindi ka sinungaling, pag ang salita mo, binalik namin sa iyo, ito ay matutupad, God. Sabi niyo po, Panginoon, ang iyong salita ay parang ulan. Hindi babalik sa langit, kung hindi mo na mabasa ang lupa. Kaya Lord God, salamat po sa iyong pangako, God. Ito ba ang sabot na langit? Sa kalan ng Ama at Espiritu Santo sa pangalan ng Jesus. Amen. Pag may tinatanim, may aaninin. Amen po. Yes, Lord, Panginoon, salamat Panginoon sa araw na ito, Lord God. Sa araw na ito, Lord, na may Panginoon na magbabalik ng kaloob mula sa iyo, Lord God. Patuloy niyo po itong pagpalain, Lord. Gayun yung mga taong narito, Lord God, na patuloy na nagiging tapat, O God, sa pagbibigay at pagbabalik sa iyo ng kaloob, Lord God. Sapagkat ito nga po ay Panginoon ay nanggagaling lahat sa inyo. Sapagkat Panginoon, kung wala kayo, Lord God, wala po kami may babalik sa inyong kaloob, Panginoon. Dalangin niyo po namin, Lord God, na hindi pa nang mapagbibigay, Lord God, patuloy niyo pagpapalain sila, Lord God, gayun din ibibigay mo yung mga pangangailangan nila, Panginoon. Kaya sa Panginoon, sa araw na ito, God, patuloy ka namin tinataas, dinadakil at pinagsasalamatan sa pangalan ng iyong anak na Jesus, sa lahat ng magsabi na. Amen. Dami ko bigay, hindi na sa ating puso. Okay, tayo po tumayo. Hallelujah. God is good. And all the time, God is good. Hallelujah. Sabi mo, Jesus! Jesus sabay palakpak. Jesus! Yes, Lord God. We are the praise God. You are the King of Kings, Lord of Lords, and the Creator of heaven and earth. Tayo pitas mo ating kamay. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above the heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face to shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face towards you and grant you peace now and forevermore. Amen. 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 At sa ngayon naman, tayo aawit, tayo sasayaw sa ating victory song. Parang ko na po ang ating praise and worship team. Ngayon mo tayo gawin po ang ating kamay, ating mga kamay, para sa ating victory song. Hallelujah! Woo! Hallelujah! You
Lord.